Sama-sama tayong magiging saksi. Sa ibang balita, 3 patay, kabilang ang isang buntis matapos sumalpok ang isang kotse sa truck sa Pampanga. Saksi, si Jomar Apresto. Sa kuha ng dashcam video mula sa truck, makikita na habang nasa kalsada ang kotse, bigla itong nag-overtake sa isang sasakyan. Pagkatapos mag-overtake, tumama sa gutter ang kotse, nawala ng kontrol at sumalpok sa paparating na truck. Nangyari ito sa Barangay Mawake, Mabalacat City, Pampanga noong Martes. Sa bilis nito, pagka-overtake niya, nung babalik siya sa right lane niya, tumama siya sa gutter ng tulay, and then na-lose control yun. Humampas yung kotse sa harapan ng mismong dump truck. Rumeresponde ang mga rescuer at sinubukang iligtas ng mga rescuer ang mga biktimang naipit sa loob ng kotse. Pero dead on the spot na ang 2 sakay ng kotse, kabilang ang isang buntis. Naisugod pa sa ospital ang driver ng kotse, ngunit kalaunay binawian din ang buhay. Galing sila ng lamay based dun sa breath ng driver, nakainom sila. Mag-ingat po sa pagmamaneho at siguraduhin hindi po tayo mag-iinom ng alak kung tayo ay magmamaneho. Ayon sa pulisya, hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima laban sa driver ng truck. Nangako naman na may-ari ng truck na tutulong sa gastusin ng mga namatayan. Wala pang pahayag ang driver ng truck at mga kaanak ng mga namatay. Sa Maynila, sugatan ng isang taxi driver matapos bumangga sa ilang concrete barrier sa kahabaan ng P. Burgos Avenue. Ayon sa pulisya, posibleng nag-alangan o nakatulog umano ang taxi driver kaya siya bumangga sa mga barrier. Wala naman siyang sakay na pasahero na maganap ang aksidente. Dinala sa ospital ang driver para mapa-check up. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto ang inyong saksi. Sumiklab ang grass fire sa Labrador, Pangasinan. Ayon sa Office of Civil Defense Region 1, umabot sa 13 ektarya ng damuhan ang natupok. Nagsimula ang grass fire bandang alas 8:30 kagabi at tumagal ng 4 na oras bago tuluyang naapula. Nagkaroon din ng grass fire sa San Fernando City sa La Union. Umabot sa 3 ektarya ng damuhan ang natupok. Wala namang nadamay na anumang istruktura sa insidente. Pinagpapaliwanag ang may-ari ng pickup na nag-viral sa Visayas Avenue sa Quezon City. Nakasagi ng motorsiklo ang pickup dahil ang driver nakatulog umano. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office o LTO ang videong ito na kanilang nakuha mula sa Facebook account ng isang Yamato Kenji. Kita sa video na mabagal ang andar ng pickup truck na ito sa Visayas Avenue, Quezon City. Bakit ayaw niya? Sinaliwan man ng musika, dinig pa rin ang takot sa boses ng mga nasa video. Sa caption ng uploader ng video, nakatulog daw ang driver ng sasakyan. May nilagay na bato sa daraanan ng pickup truck para mahinto ang sasakyan, pero hindi rin ito umubra. Binubusilahan din siya para gisingin, pero tila mahimbing ang tulog niya. Kuya, basagin mo na lang kaya yung salamin! Basagin mo! Naalimpungatan din kalaunan ng driver, pero hindi narinig sa video ang sinabi nito sa isa sa mga rider na kumalampag sa kanya. Nagresulta ang insidente sa damage to property dahil nasagi ng pickup truck ang isang motorsiklo. Nakita ng Land Transportation Office ang viral na video at iniimbestigahan na ito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, mapanganib ang nangyari. Kaya nais ng LTO na malaman kung nakatulog ba talaga ang driver ng pickup truck at kung oo, kung meron bang dahilang medikal. Napadala na ng show cause order ang nakarehistrong may-ari ng pickup truck pero hindi pa malinaw kung siya ang nagmamaneho ng makuna ng video. Pinahaharap ang may-ari ng pickup truck sa LTO sa April 4 at pinagpapaliwanag. Sa kasalukuyan, nakaalarma na ang plaka ng pickup truck. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Hindi lang isa, kundi 2 lalaki ang bumaril sa isang babaeng nasawi sa Malabon. At sa Makati City, sinagip ang isang babae na binugbog umano ng dayuhang nobyo. Saksi, si Bea Pinlac, exclusive.
Maghahating gabi ng linggo, pauwi na sana ang 50 anyos na babaeng yan habang daladala ang kanyang bike. Sa pagdaan niya sa isang tindahan, tanaw rin ang dalawang lalaki na tila bumibili. Bigla siyang kinausap ng isang lalaki hanggang sa bumunot na ng baril ang isa pang kasama nito at laking gulat na binarilang babae. Pero hindi yan nagtatapos sa isang putok nang barilin din siya ng kausap na lalaki habang nakahandusay na sa eskinita. Mukhang inabangan na siya doon. Kasi tinawag siya eh. Pero ang gunman bumalik pa rin sa crime scene at dito naman siya kinuhanan ng litrato. Ang isa sa mga suspect, arestado na ng pulisya. Nagpositibo rin siya sa paraffin test pero itinanggi niya pa rin ang paratang na pamamaril. Hindi po, ma'am. Sa abogado na lang po ako magpaliwanag. Dati nang nakulong ang 26 anyos na suspect dahil sa slight physical injuries, grave threats at illegal possession of firearms. Sa investigasyon ng pulisya, 11 sa droga ang hinihinalang pinag-ugatan ng krimen. Based sa salaysay ng anak niya, ma'am, ay 11 daw po ng droga. May mga nagbabanta daw po sa buhay niya. Yun ang kwento ng nanay niya sa kanya. 2 beses na rin nakulong dati ang biktima dahil sa pagkakasangkot niya umano sa iligal na droga. Pinaghahanap pa ng pulisya ang isa pang gunman na mahaharap din sa reklamong murder. Sa isang hotel naman sa Makati, nasagip ang isang babae na sinasaktan umano ng kanyang dayuhang nobyo. Kwento ng isang motorcycle rider na nakapagligtas sa biktima, nagpasundo ang biktima gamit ang ride-hailing app. Hanggang sa sunod-sunod na mensahe ng paghingi ng saklolo ang ipinadala ng biktima. Dito na raw siya dumiretso sa pulisya. Sir, paano naman para rescue naman po nung customer ko, nagpapaback up at papatayin doon siya ng pasahero niya, ay boyfriend niya. Sa may Agad naman sumuko sa mga otoridad ang suspect na Taiwanese national. Hindi pa raw malinaw sa ngayon ang dahilan ng pambubugbog ng suspect sa biktima. Nagkaareglo na rin ang dalawang kampo at tuluyan ang naghiwalay kung saan pinapirma pa sila ng barangay ng sinumpaang salaysay. Sinusubukan pa namin makipag-ugnayan sa biktima at sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac ang inyong saksi. Arestado ang isang lalaki matapos puntiryahin ang mga piyesa ng sasakyan sa loob pa mismo ng NBI compound sa Muntinlupa. Saksi, si Oscar Oida. Sa lahat ba naman ng pagnanakawan, akalain mong compound pa ng NBI sa Muntinlupa ang pinuntirya ng 38 anyos na suspect. Wala siyang kawala matapos umano siyang maaktuang kinakahoy ang mga piyesa ng sasakyan ng NBI nitong March 25. Depensa ng suspect. May kasama po ako niyan na nagbabaklas po eh. Yun po yung nakatakbo eh. Kumbaga ako lang po yung taga-dala po niyan. Pero pag-amin niya, hindi ito ang unang beses na pinasok nila ang compound ng NBI. Dala po ng kahirapan dahil di po ako makapag-ano eh. Trabaho. Ayon sa NBI, hindi lang service vehicles ang nakaparada sa compound. Ang ilan, mga ebidensya pa. Pero ayon sa NBI, ang kadalasan normally nananakaw gulong sa labas which will not affect the outcome of the case kasi ang importante naman sa isang ebidensya sa sasakyan yung sasakyan mismo and the internal. Kasi minsan nandoon yung mga fingerprints na lift yung mga evidences na nakuha sa loob palagi ng sasakyan niya, hindi naman sa labas. kung tutuusin, maliit na kaso lang daw ito ayon sa NBI. Pero wala raw silang balak na palampasin ito. The director wants to send a very strong message never to try or challenge the NBI, be it big or small. Because the NBI will always stand up to the challenge. Sasabihin nyo maliit ito na bagay, but it's attacking the very core of the NBI. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.